Magbasa po tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. First Corinthians chapter 15, 15:58. First Corinthians chapter 15, verse number 58. A very familiar passage of the scripture. At ito ay laging nababasa po natin na ano po natin sa ating pong mga memory verses. Nakita nyo na, one verse, 1 Corinthians 15, verse number 58, ready, read. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Okay, tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. We will bless us, encourage us, the Lord, na huwag kaming halis sa dakong ito na hindi po namin taglay ang mga pagpapalang spiritual. Lahat na ito aking dadalangin pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ng Kristo sa amin Diyos sa paligtas. Amen. Please be seated. Noong 1831, mga kapatid, August of 1831, William Miller was fully convinced sa kanyang pag-aaral for a period of 7 years na ang Panginoong Hesukristo darating siya 21st March 21 of 1844. Kumbinsido siya na yung araw na yon, March 21, 1844, yun po yung pagbabalik ng Panginoon Hesukristo. Kaya mula nung August of 1831 hanggang 1844, si William Miller ay umiikot yan sa buong bansang Amerika nang ang aral ng Panginoon ay darating na. At yung makasama niya yung mga converts na halos umabot ng 50,000. Sila po ay masigasig na mangaral na darating ng Panginoon. To no avail, ang ginawa nila noong March 21 of 1844, yung mga may bahay, bininta yung mga bahay, yung may mga gamit, bininta yung mga gamit, yung may mga kalabaw, bininta mga kalabaw. Kung sa kapanahonan natin, yung mga cellphone ay pinamigay na, yung mga, siguro mga bank account, kinuha na yon at ginastos na. Naghintay po sila, nagsuot po sila ng mga puting damit, and they are waiting. Yung iba naghintay doon sa rooftop ng kanilang bahay, ang iba umakyat sa mga bundok, at walang Panginoon Jesucristo dumating. Ang tawag po doon, the greatest disappointment in history. Isipin mo, di ba yung iba, pupunta sa abroad, nagtatrabaho, pagkatapos pagdating dito, maabutan yung kanyang misis, maabutan yung kanyang anak, patay na. Mayroong mga mababasa tayo at mababalitaan tayo sa dyaryo at saka sa telebisyon na ganun po ang mga nangyayari. Yun po yung greatest disappointment. Ito mga patid, sila po'y naghintay at sila po'y nabigo. Kaya po sabi po ng banal na kasulatan dito, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Sa Panginoon mga patid, wala po tayong disappointment. Amen? Marami tayong mga appointments, pero pagdating po sa Panginoon, we don't have disappointments kasi hindi po natin sinasabi na this year darating ng Panginoon, bukas darating ng Panginoon. That is not our business. Kung kailan darating ang Panginoon, darating siya. Amen, mga kapatid? Hindi natin kinakailangan namin kung kailan darating ang Panginoon dahil darating po siya. It's not for us to know the time, the season, and the exact location. Ngayon, ang ginawa para ma-repair yun, merong isang doon, leader ng ni William Miller, siya naman ay nag-suggest. Ang suggestion niya, yung mga Millerites, sabi nila, nagkamali daw ng calculation si William Miller, kaya hindi po darating sa March, siya po ay darating March, April, May, June, July, August, September, October. Sa October pa siya darating. 22nd, October 22.
of 1844, darating ang Panginoon. Yung mga tao na pagod na, disappointed na, nung narinig nila yan, na nagkamali pala si William Miller at sinuportahan nila uli yung kanilang hula na darating pagdating ng October 28. Yun po sila puli ay naghihikayat, nagsisimba at naging masugasig sa gawain ng Panginoon. Naghintay sila ng October 22. Wala pa rin nangyayari. Para yung mga binata natin, di ba, magte-text. Kita tayo ha, yan. Sa may kanto. Walang dumating sa kanto. Nakailang kanto na. Parang ako, sabi ko, kita tayo. Kausap ko. Sa McDonald's, Tropical. Nandun ako sa Tropical. Sa Diman, sa Marcos Highway. Sabi niya, nandito na ako. Kanina pa. Nandito rin ako kanina pa. Sa loob ako ng McDonald's. Nasa loob din ako McDonald's. Tayo ako, hanap-hanap, wala naman dito. Tayo din siya sa kabila, wala din. Yung pala, magkabilaan pala kami McDonald's eh. Oh. So, galit ka na kasi wala siya doon. Siya din galit sa akin dahil wala ako doon. Yan yung problema pag wala kayong load. Ayan, nagkakasara. Pareha yung walang load, nagkakasarang yung dalawa. Kausap ko nun si Pastor John Joquino. Sabi niya, Pastor Bong, kanina pa ako dito. Nakailang order na ako. Sabi ko, ako din, nag-order na rin ako. Nandito yung pagkain mo. Bihira, no? Magkaibang tawag doon. Parehang McDonald's, magkaibang lugar. Yun po yung problema, no? Disappointment. Kaya ito, mga kapatid, dumating yung 7 months, October 22, wala pa rin. Disappointed yung mga tao. Noong 1992, yung si Prophet Bang Ikha, kung alam niyo yung mga monist, pumunta sa Pilipinas, nangaral, nagpatalahat sa mga dyaryo na October 28, darating ang Panginoon. Alam niyo, October 28 of 1992, sabi nila, darating ang Panginoon. Walang dumating na Panginoong Kristo noong October 28. Ngayon, 2023 na. Masaklap ni Pastor pa ng Baptist. 1993, sabi niya, darating ang Panginoon. Yung kanyang libro, End Times. Baka alam ni Brother Rap yan. Bumili ako noon. Kinompute niya. Dahil dapat darating ang Panginoon 1993. Kasi mayroong 7 years tribulation. Kaya pagdating ng 2000, Y2K, yun na yung tinatawag na katapusan ng mundo. Lumipas ang 23 years, hindi pa rin nagunaw ang mundo. Okay? So yun po yan, mabudid. So dumarating sa buhay natin yung tinatawag the greatest disappointment in our lives. Yung bang pagod ka na, yung bang susuko ko na, parang ayaw mo na. Kaya ito po yung nangyari sa mga taga-Korinto, mabudid. Kaya kung basahin natin mula verse 1 hanggang sa dating sa verse number 59, ito po, pinaliwanag po ni Pablo yung kalagahan po ng resurrection. Kasi nga po, ang mga Grego, may mga paniniwala nung panahon na yon, hindi po naniniwala ng muling pagkabuhay. They don't believe about the resurrection. Wala silang alam doon. Ayaw nila. Ang gusto lang nila, parang ganito rin po yung konsepto ng mga tao sa verse number 31. Ang sabi po sa verse 31, I protest. I'm sorry, 15:31. If after the manner of men I have fought with beasts at Ephesus, what advantageth it me if the dead rise not? Let us eat and drink, for tomorrow we die. May mga naniniwala, walang alam sila kundi magpakabusog ka, total bukas naman, mamatay naman tayo. May mga paniniwala gano'n, kahit mga Kristiyano, kinakailan magsikap, magtrabaho para sa pangsarili, mga kapatid, never po yan. Kahit anong gawin po natin, wala po yan, maiiwan po lahat yan. Kaya pag tinuro natin yung rapture, simple lang naman eh. Pagka nag-rapture, gusto mong maging yumaman? Alamin mo lang mga bahay ng mga membro, mga sasakyan ng mga membro, saka mga account ng mga membro. Pag nag-rapture, pag naiwan ka, iyo na lahat yan. You are now the owner of this facility. O, di ba? Iyo na lahat yan. Maiwan.
Pag nag-rapture, di ba ngayon? Lahat ng mga damit ninyo, mga ari-arian ninyo, maiwanan yan. O, may pera ka na kagad. Mga pitaka, o, iyon na yan lahat. O, cellphone, mikropono, lahat yan, maiwanan yan. Iyon na lahat yan. Yung building, iyon na. Maiwan eh. Kaya sabi ko doon sa isang tao, pagka ang Kristiyano maiwan, milyonaryo. Pastor, pwede ba akong magpaiwan? Volunteer ah. Spirit of volunteerism. Akala niya siguro maganda magpaiwan eh. Oh. Mga kapatid, wala po yan. Aalis tayo. Wala. Zero. Kaso lang, kinakailangan umalis kayo na pinagpala kayo ng Diyos para mayroong patotoo na mayroong kayong totoong Diyos. Amen mga kapatid? Kaya dito po, pinaliwanag po ni Pedro ni Pablo yan. Kaya sabi ni Pablo, nakipaglaban siya dyan. Sabi niya, verse number 12, Now if Christ be preached that He rose from the dead, how some say among you that there is no resurrection from the dead? Kasi nung panahon na yon, may mga tao, lalo na yung mga Grigo, hindi naniniwala na mayroon muling pagkabuhay. Pinaliwanag ni Pablo yan, sabi niya, but if there will be no resurrection from the dead, then Christ is not risen. Kung walang pagkabuhay muli, si Kristo ay hindi nabuhay. Kaya sabi ni Pablo, if Christ be not risen, then our preaching vain. Yung ating pangangaral na salita, walang kabuluhan yan. And your faith is vain also. Yung ating pananampalataya, wala palang patutunguhan yan. Verse number 15. And ye are found for witnesses of God, because ye have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up. If so be, the dead rise not. Kung magkaganon, sabi niya sa verse number 17, if Christ be not raised, kung hindi nabuhay muli ang Panginoon, your faith is vain, and ye are in your sins. Wala eh. Kaya mga kapatid, pinangaral ni Pablo yan. Pagdating sa verse 51, kasi mahaba naman yon, hanggang 50, pinaliwanag pa ni Pablo dito. Pinaliwanag pa niya, hindi lang yung pagkabuhay muli, pati yung kaligaya natin ng mga buhay, na pag dumating ang oras na kukunin tayo ng Panginoon, sabi po ni Pablo sa verse 51, Behold, I will show you a mystery. Ito, isa tong mystery. Pag sinabi mong misteryo, hindi mo, meron bang alam na alam yung misteryo? Diba, pagka may kaibigan kayo, malihim, napaka-misteryoso itong taong ito. Diba? Kaya kayo mga babae, mag-ingat kayo, baka yung maniligaw sa inyo, misteryoso yan. Yung pala nakalimang binata na pala siya. Sabi niya dito ni Pablo, Behold, I will show you a mystery, for we shall not all sleep, but we shall be changed. Tayo po ay babaguhin in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall rise incorruptibly, and we shall be changed. And for this corruptible must be put on incorruption, and this mortal must be put on immortality. Kaya yun po ang mangyayari sa atin, mga kapatid. Kaya, pagdating sa 58, sabi ni Pablo, therefore, pero bagbago siya ng conclusion. Pag sinabi kayong therefore, conclusion yan. Verse 57 muna, but thanks be to God, which giveth us victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, kausap na niya yung kanyang mga kapatiran. Ang halimbawa, si Princess, di ba? At saka, si Angel, at saka si Hillary. Yan po bunga po ni Pastor Jay, na mission ni Pastor Joy, na si Pastor Joy ay galing po dito. Nakuha niyo ba din? Kaya habang nakasakay sila, sabi ko sa nila, si Pastor Jay tatay niyo sa pananampalataya, si Pastor Joy ang inyong lolo, ako ang great-grandfather ninyo. Si Pastor Bing, lolo ng kalululuhan nyo. Mapalad kayo. Kaya dumaan kayo doon, magpa-picture kayo, at least nakita nyo yung lolo ng lolo ninyo. Paano nyo, kapatid? Ako mapalad ako. Kung bakit ako, alam nyo yung simbahan, pag ang simbahan ay
Ay, alam niyo mga kapatid, wininto ko sa nila habang nagdadrive. Sabi ko, no ako ba'y tumanggap sa Panginoon, pagpasok ko sa simbahan, ang kantahan po doon kay Pastor Mahinay, ganito po ang kanta, malipayon ang Kristohanon, bisan daghay alantoson. O ang ibig sabihin, masaya ang Kristiyano kahit maraming pagkusubok. So yun yung napakinggan ko, naawitin sa loob ng simbahan. Kaya nung mangaral yung pastor, tumanggap ako doon. Mula January 29, nandito na ako sa Kamaynilaan, 29, January, February, March, April, May, June, July, August, 7 months, wala akong simba. Makita niyo ha? Pero yung pagtanggap ko sa Panginoon, dahil seryoso yan, totoo yan. Nag-pray na ako sa Panginoon dahil mapapariwaran ang buhay ko dito. Mga barkada ko dyan, mga sniper. Caloocan, 11th Avenue. O Brother Ramil, alam mo kung anong meron dyan. Pagpunta ko dyan, para akong sisiw. Nung tumagal, agila na ako. Nung araw, pagka ganun, magdumaan ako, binabantayan ko yung mga bintana kasi nandoon yung mga namamana eh. Gaganon ako. Nung katagalan, pinapayungan ako ng 17 kalalakihan. Pag lumakad ako na ang boss sa area na yun. At doon ako nagtatanong, delikado ang buhay ko rito. Magiging hoodlum ako. Kaya nag-pray, Panginoon, tinanggap naman kita, kayo yung Diyos ko. Ilayo mo ako sa lugar na to. At ituro mo ako sa simbahan na tama. Alam niyo, kapatid, kaya kayo, mag-pray kayo. Kaya nilagay ako ng Panginoon sa tamang simbahan. Dadalhin ka ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya ang totoong anak ng Diyos, kaya ang prayer ko, kung ako'y anak mo, Panginoon, ikaw naman yung tatay ko, nakapag-pray ako ng ganyan, ilagay mo ako sa tamang simbahan. Napunta nga lang ako sa Caloocan, yun yung simbahan ni Jerry Samson ngayon. Nandyan ako, umatin ako dyan. My goodness, ng Sunday school, walang kumamay sa akin. Hanggang matapos yung pananambahan, wala man lang kumamay sa akin. Hoy, Punchipulato, nandito ka pala. O kaya naman, tinawag man lang ako, tinapik man lang ako, Judas, nandito ka pala, Judas, salamat. Wala talaga eh, wala nakipagkamay sa akin. Nasalubo ko ng simbahan. Kaya kayo mga kapatid, makipagkamay naman kayo. Umiti kayo, kahit konti lang, kahit konting pagtingin ang nanggagaling sa iyo. Ay, kanta pala yun. Oh, sipin mo yan. Nandoon ako, Sunday school, grupo-grupo sila. Hindi ko malaman kung saan ako upo. Ang ginawa ko, palakad-lakad lang ako para mapansin. Wala talagang pumansin. Sipin mo, nanggugulo ka doon sa lumang simbahan. Dito ba ako? Para mga babae ito Dito ba ako? Mga gwapo naman to. Wala. Hanggat sa nag-service na, kakantahan na sila, nandyan ako sa gitna ng kakanta-kanta din ako. Hindi ko naman alam mga kanta nila eh. Natapos ang mensahe, wala talagang kumamay sa akin na isa. Baptist yun. Ang sabi ko, hindi ito ang simbahan para sa akin. Lumabas ako. Naganap ako, napunta ako kay Pastor Tan. Doon sa My Faith Baptist Church. May nagbigay sa akin ng tracts. Pagdating ko doon, sarado yung gate. Ang nakita ko, Sunday School, Doctrine Class. Aba, eskwelahan ito. Sabi ko, eskwelahan to, hindi ito simbahan. Pero Faith Baptist Church eh. Wala man lang lumabas. Kaya dapat membro ako ni Pastor Tan eh. Wala. Frustrated ako. Walang lumabas. Yun. Hanggat sana nagbigay si Pastor Bing ng note. Doon kay si Papa nagbigay na kay si kaibigan niya si Pastor Bing, best friend niya, nagbigay ng sulat. Ayun. Pinuntahan ako ni Pastor Bing. Nagbigay lang din si Pastor Bing ng note. Bong, best friend ako ng tatay mo. Puntahan mo yung lugar na ito. Sabado, gabi, dumating ako dyan. August 12, dumating ako. Sabi niya, Bong, mag-i-give ka ng tubig. Baptistry pala yun. Kinabukasan, announce niya, si Brother Bong, bautismuhan natin. Wala sa ayos to. Nabasa, ako nag-i-give, ako nilublob eh. Yung inigib ko, sabi ko, baptistry pala yun. Hindi ko alam kung ano yung bautismo. Kaya ang alam ko doon, binasa ko lang yung third dyan, yun pala yung bautismo. Makikita ko yung Diyos.
Yun ang doktrina ko nung araw eh. Kinabukasan, Monday, dinala ko sa Bible School. August 15, Bible student na ako, birthday ko. Isa lang ang pantalon ko, isa lang ang damit ko. Bible student ako, isa lang ang pantalon ko, isa lang ang damit ko. Huwag nyo nang tanawin kung may underwear o wala. September, October, November, December, nalaman ng mga membro na wala akong damit. Kasi sabi nila, Brother Bong, mag-acquire tayo, saan yung damit mo, paplansahin ko. Sabi ko, suot ko pa. Ang pantalon mo, suot ko pa rin. Mag-anniversaryo, yung pinanglagari ko, pinangmartilyo ko, yung working clothes ko, yun na rin yun. Nakuha nyo? Magtapat lang kayo sa Panginoon, God will bless you. Ay mga kasama ko sa Churchoration, sinasabi ko sa kanila, ito yung lugar na nilalakad ko hanggang Paiti. Umaabot ako ng 3 hours, nilalakad ko yan. Ang Bible study ko ay alas 4 ng hapon. Alauna, naglalakad na ako sa kalagitnaan ng araw para makarating doon. 1 oras ako mag-Bible study, alas 5 pakainin ako. Pag uwi ko niyan, busog naman, ang bilis ko makarating sa simbahan. Bakit? Daming aso eh. So sabi ko sa kanila, ito pala, nilalakad ko ng ng 3 hours. 10 to 15 minutes ko lang pala tatakbuhin ng sasakyan. Alam niyo mga kapatid? Blessing, di ba? Dati nilalakad ko lang. Bible school nung araw, walang pamasahe. Mula Mandaluyong, hanggang dyan, sa Kainta. Nilalakad ko yan. Pagdating ng Cherry Pudirama, tigil ako, inom ng tubig. Pagdating ng crossing, inom tubig sa may Manuela. Kasi ang daming mga karinderya nung araw. Lalakad na naman ako. Pagdating ng Meralco, mga alas 2 na yun ng hapon, inom ng tubig. Pagbaba ko ng Meralco, pagdating ng IPI, may mga nagtitinda doon, inom na naman tubig. Pagdating ko ng Rosario, inom ng tubig. Malapit na. Nag-aaral ng Bible School eh. Sabi ko, ayoko nang maglakad. Walang pamasahe. Preach ako sa bus. Pati sa jeep. Pag-preach ko ng bus mula Meralco, mayroong mag-aabot sa akin ng sobre. Sabi ko ba, maganda pala eh. Bukas ulit. Oh. Hanggat sa nakapisado ng mukha ko ng mga bus driver dyan, ng G-liner, oh, bubuksan ako niyan. Brother, magpe-preach ka ba? Ay, hindi. Kasi may pamasahe. Ay, hindi. Hindi ako mag-preach. Oh. Bayad. Ay, wag na brother, ikaw naman. Oh, di ba? Tuwan-tuwa ka sa driver, ilalagay sa harapan, brother, oh, ito yung tracks mo, iwasahin mo, ano ang iyong buhay. Ang ganda nito, brother. Alam niyo mga kapatid, blessing yun. Ito, mga Bible student ngayon, hindi marunong mag-preach eh. Junction ng araw, sa asar ko, nagpe-preach ako dyan. Kaya sabi ko, bili ako ng megaphone ko ng akin. Tatayo ko sa likod ng pick-up ko, magpe-preach ako dyan. Ibalagbag ko dyan sa junction. Igawi ko yan nung araw eh. Kalaban ko yan, mga Pentecostal. Nasa kabila silang linya, nasa kabila din ako. Harap-harapan kami. Oh. Sa Cubao minsan, may nag-preach dyan. Wala akong ginawa. Sa kabila yung nag-preach. Sa may Cubao mismo. May farmers. Preach din ako sa kabila. Nakasara ko eh. Mga babae yung preacher dyan. Preach din ako sa kabila. Sabi ng mga lumalakad, brother, mukhang solo flight ka. Solo flight yung kabila. Ang dami nila, di ba? May mga uniforme pa sila. May mga, si brother, sino kasama mo? Wala, solo lang ako. Preach din ako doon. Wala lang. Yun po yung kapatid. Dito po, nakalagay po dyan. Kaya sabi ni Pablo, therefore, in conclusion, mga kapatid, my beloved brethren, so ito, ibig sabihin, itong church na ito ay meron na pong mga apo sa pananampalataya at apo na simbahan. So I am praying, mga kapatid, na mas marami pa. Ang commitment ko sa Panginoon Lord, dito lang po ako, malapit. Kung mayroon mang gawain, harinawa ay magkaroon dyan sa Angono,
magkaroon pa dyan sa may Cardona, magkaroon sa Morong, magkaroon pa dyan sa mga bayan-bayan na yan, pagdating ng Junction, Tanay, Sampaloc, pagbaba po doon, may Pakil, pagdating ng Kalayaan, pagdating ng Lumban, pagdating ng Pagsanghan, meron na tayo, Santa Cruz, yun na po yung paikot, Panginoon, yun na po yan. Para pag ganun-ganon na ako, pag nagsawa ko sa ganun, ganun naman. Oh. Di ba? Nagsawa ka sa ganun, ganun naman. Oh. Yun lang. Sabi ko, yung kung gayahin yung pastor ko na lumilipad pa sa malayo. Kaso lang, hindi. May tinawag, nandun si Pastor Joy. Sabi ni Pastor Joy, nagpaalam na sa akin, Pastor, magkakaroon tayo ng gawain doon sa Cadiz. Tama ba, ano? Dili? Cadiz? Mga ilang oras bang Cadiz? Mula sila 3 hours? Ay, hindi. 1 hour? Depende sa sakyan. Yun lang. At depende sa driver. Okay. Kaya sabi ko, nung paalam si Pastor Joy, sabi ko, dito na lang yan sa Bacolod. Sunod ng Bacolod, yun na. Para pag pumunta ko doon, isang ganun lang ako. Oh. Isang ganun lang. Silay, Talisay, Bacolod. Ano sunod sa Bacolod? O yun na yun. Baka yung sunod. Hindi naman Pontevedra, di ba? Malayo pa yung Pontevedra. O, basta ganun lang. Isang hilira lang. Pag meron namang uli, sa kabila naman, isang hilira lang. O. Yun po yan, mga kapatid. Okay? So ito, tayo mga kapatid ay gumawa sa gawain ng Panginoon. Work in the work of the Lord. Number 1, be ye steadfast. Yung outline ko nasa Bible yan. Steadfast. Pag sinabi nating steadfast, sa diksyonaryo po na Tagalog, matatag. Matatag. Pag tinanong ko kayo, kumusta ang pananampalataya nyo? Matatag ba kayo? Itong pulpito na ito, matatag po ito. Oh, hindi ko nga mabuhat-buhat hindi ko nga magalaw-galaw eh. Yun, ibig sabihin, steadfast, andyan, matatag po yan. So dapat ang pananampalataya po ninyo ay matatag. Ibig sabihin, kayo man ay punta sa ibang lugar, hindi po ibang simbahan ang hanapin ninyo. Ang hanapin po ninyo ay kapwa ninyo. Kapangalan. Yun ang hanapin ninyo. Ako'y nalungkot yung pinakaunang membro ng Paete. Yan po yung babae na yan. Kahit sinusuntok ng mister, pupunta ng simbahan yan, black eye. Unang membro ng Paete, black eye. Sabi ko, ano nangyari siya kapatid? Sinuntok ako ni mister kasi ayaw ko pasimbahin eh. Sipin mo, sisimba yun, kalain mo. Sabi ko, patuloy ka lang kapatid. Magsawa din yung mister mo. Kasusuntok sa'yo. Tuloy-tuloy siya magsimba. Alam nyo, ginigising na, literally ginigising siya ng mister niya. Nung ayaw niya nang napagod siya sa kasisimba, sabi ng mister niya, Oy, Marisa, 9:30 na. Ang Sunday school nyo, 8:30. 9:30 na. Ano, wala bang simba ngayon? Meron. Ano pa, pahiga-higa ka ba dyan? Nakaluto na ako. Kumain ka na para masimba ka na. Dali-dali siya. Napapahiya siya. Mister niya na nagluluto eh. Nakuha niyo ako, Red. Kaya yun sinasabi na, steadfast. Huwag kang matinag. Kasi pag matinag ka, yung mga tao pala nakatingin sa'yo. Akala mo pagka hindi ka nagsimba, nagsisimba yan dati. Ba't hindi nagsimba yan? Mga maritis yung mga nandoon. Mga baptist pa naman yan. Tapos hindi nagsisimba. Bago, tapos hindi naman ina-apply yung mga Biblia. Diba kayong, nakuha niyo ba yun? Nagalit nga ako eh. May nakagit-gitan ako, nagalit ako eh. Sabi sa akin ng driver, nagagalit ka, kapastor mong tao. Sabi ko, bakit? Pag pastor, wala na ba karapatan magalit? Akala nila pag pastor, hindi na magalit eh. So, ganun po yan mga kapatid. Be steadfast. So, nandyan kayo. Magpatuloy kayo. Yun po yung sabi ni Pablo,
Huwag kayong matinag, magpakatatag kayo. Kung mayroon mang pagsubok sa buhay, magpatuloy kayo. May mga doktrinang mali, alamin po ninyo. Huwag kayong maniwala kasi marami pong mga papasok na doktrinang mali. Sa Pilipinas, sumikat na yung Antonites. Oh. Sumikat na. Ang tawag ko doon, pag yung mga membro, pinag-interesa na yung mga doktrina na walang kakwenta-kwenta. Yun yung mga membro na hindi na nagsusulwining. Magsulwining tayo. Ako ho, hindi ako nakikisawsaw, nakikisali sa mga pastor na pinag-uusapan yung mga doktrina. Ayoko ng ganyan. Sa akin, walang kwenta yan. Mag-Bible study na lang tayo, mag-soul-winning na lang tayo, kasi hindi naman sinabi ng Diyos, tinawag ka para makipagdebate, tinawag ka para sa doktrina, tinawag ho tayo mga kapatid para magdala at mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Yun ang utos ng Diyos. Magyan siya sa langit, go ye therefore. Hindi naman sinabi ng Diyos, magdebate kayo, mag-away kayo, magpagalingan kayo. Walang sinabi ng Panginoon, akayin nyo ang tao. Kaya huwag kayong makisaw-saw dyan. Okay? Pangalawa mga kapatid, unmovable. Matatag yan, unmovable. Ito, unmovable to. Unmovable. Ibig sabihin, kahit gaano katindi ang problema at pagsubok sa iyo, na para bang ikaw yung second Job na version, na nawalan ka na ng kayamanan, nawalan ka na lahat ng mga anak ni Job na 10, patay lahat yun. Tapos yung katawan niya, punong-puno na ng sakit. At yung misis niya, sa awa ng misis niya, Job, curse God and die. Pero nandoon pa rin si Job. Lumabas akong hubat-hubad, uuwi ako sa Diyos ng gayon, ng ganon. Huwag kayong magpatinag mga kapatid sa sulsul sa sabi ng iba. Magpatuloy kayo sa Panginoon. Yun po yung sinasabing unmovable. Kahit anong mangyari nandyan, maglilingkod ka sa Panginoon. Kaya po yung mga disipulo nung araw, kagaya po ni Pedro, unmovable po yan. Kahit na siya po ay ipinako pati warik. At sinasabing, sabihin mo, yung Diyos mo ay hindi totoo. No! Ang Diyos ko ay totoo. Kahit si Felipe, pinakaladkad po yan ng kabayo, kahit sugat-sugat na yung mga siko niya, pati yung ilong. Buti na lang, hindi Pilipino yun. Kaya ang ilong nun, matangos na eh. Kaya nung kinaladkad sa kabayo yun, nung tumayo, Pilipino na siya. Yung ilong niya, Pilipino na eh. Kaba naman hila-hilain ng kabayo eh. O ano? Maglingkod ka ba sa Panginoon? Opo, maglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Si Polycarp mga kapatid, nung siya sa kanyang katandaan, kahit 95 years old na siya, siya po ay iniharap doon at siya po ay ipapakain sa leon. Ngunit yung matandang pastor na si Polycarp, sabi niya, paano ko how can I betray the one who loved me? How can I betray the one who saved me? And how can I betray the one who changed my life? The one who will give me eternity. How can I betray him? Dinatinag, ayun, patay. Yung iba, sinusunog, kagaya ni John Hus. Sinusunog yan. At yung kanilang mga abo ay talagang ito, ikinalat sa mga ilog, ikinalat doon sa mga streams, sa dagat, hindi ka na mabubuo. Akala ng mga nagkalat niyan, hindi na siya mabubuo. Pagdating ng resurrection, yun po ay mabubuo mga kapatid. Sa galit ng kanyang makalaban. Sipin mo, susunugin ka. Maghihintay ka. Yun po yan mga kapatid. Hindi natitinag, unmovable. Kahit anong mangyari sa buhay, nandyan nagpapatuloy. Next, always abounding. Always abounding. Ibig sabihin mga kapatid, andyan ka, hindi mo ibibigay yung leftovers mo, hindi mo ibigay yung spare time mo, ibibigay mo yung oras mo. Kaya nga linggo. Ano ba linggo? Unang araw ng linggo. Kaya kayo nandito, ibinigay nyo yung unang araw kasi linggo yan. Ibig sabihin, within the week,
ibibigay mo muna yung para sa Diyos. Bakit pagdating sa oras natin, yung pinakapagod na tayo, Panginoon, pagod na po ako. O saka ka lang makikinig ng Biblia. Kung mayroon mga audio app dyan, saka ka lang magbuklat ng verse mo ng konti. Pero nung hindi ka papagod, doon ka lang, cellphone, pambira, may cellphone na, may headset pa, may computer pa, lahat na, di ba? Oh. Nung mapagod na, okay na ako, Panginoon. Ano ba dyan? Papaantok ba? Huwag natin ibigay yung leftover sa Panginoon. Ibigay natin yung pinaka-the best. Huwag tayong magbigay ng walang, sa pag-offering natin yung leftovers na pera. Tapos na si Meralco. Tapos na yung si lahat. Yan nyo kasi, may girlfriend, yung mga lalaki, may girlfriend yan si Judith. Pag dumating yung Judith na yan, nagkakandarapa na yung mga tao. Kaya yung mga nagtatrabaho, oh please, huwag ka munang umalis sa pitahakak ko. Oh please, huwag ka munang umalis. Hindi, alis talaga yan Always abounding, mga kapatid. Kaya I am praying pagdating ng araw, lahat ng bawat isa ay nandyan mga soul winners, nandyan nagtuturo, nandyan magbahay-bahay tayo. It's my goal na someday, bibiyayaan tayo ng Panginoon. Lahat ng mga membro nagsusoul winning mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Always abounding in the work of the Lord. Isipin mo sa kabulusan, nandoon kami nagsusoul winning, nandoon din nagsusoul winning yung mga Sabadista. Nakita nyo? Magkakasalubungan tayo. Ako naka-t-shirt, naka-chinilas. Gusto nila akong i-approach. I-approach nila ako. Gusto nila, kung hawakan ko ng Bible, ngingiti ako sa kanila, biglang, sisimplang. Sabi ko, ano kaya gagawin ko? Sulwiningan ko rin ito mga. Kaso lang sabi ko, hindi Sabi ko, dyan lang ako. Isa habang ng sulwining kasi kami, sila umalis. Sabi ko, dyan lang ako mag-sulwining sa waiting shade. Panginoon, dala ka ng tao dyan. Susulwiningan ko. Pumunta ko ng tao. Yung tao pala nagkikilo sa likod ng upuan. Sabi ko, Kuya, ang pangalan niya Rafi. Kuya Raf, pwede ba kitang kausapin patungkol sa Diyos? Pwede, Pastor, habang nagkikilo ako. Habang nagkikilo siya. Laking mga tilapia, kikilo siya. So habang nagkikilo siya, may umupo. 4 na kabataan. Sabi ko, ayos na to. Sinagot na ng Panginoon yung prayer ko na magdala doon na sulwiningan ko. Sipin mo, kaya pag susulwining mga kapatid, ihingi mo sa Diyos. At saka ihingi mo, nakausapin sila ng Panginoon kasi hindi naman tayo magligtas Diyos Yun po yan mga kapatid. Kaya I do hope and pray na tayo po ay always abounding in the work of the Lord. Lagi tayong andyan. Pag may gawain, andyan. Pag may Bible study, andyan. Pag may soul winning, may fellowship, andyan mga kapatid sa gawain ng Panginoon. Dahil darating ang araw, mamimiss nyo yan. Kaya nga sa langit, anong sabi na banalang sulatan? God shall wipe all the tears from their eyes. Kasi manghihinayang ka. Bakit hindi ka tagtudo-todo maglingkod dito sa lupa? Dahil ang huling verse po dyan, ang huling talata po dyan, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Yung pagpapagal mo ay may kabuluhan po yan. Hindi kagaya ng mga Millerites, yung kanilang paglilingkod, talagang umiikot sila, hangangaral sila mga kapatid, talagang energetic sila. Pero pagdating ng araw, naghihintay sila, wala naman. Nung panahon po ni Prophet Bangikha, dyan po sa may Taytay, mayroon pong babae dyan, buntis, pinalaglag yung kanyang anak, dahil baka kung ako mag-rapture na darating ang Panginoon, mabigat po siya, hindi po siya madala. Yung iba na malalaking mga babae, nag-fasting. Kasi nga daw, baka pag nag-rapture, ang bigat nila. Pabor nga di ba? Pag malaki, balon yun Oh. Sorry pero grabe, nagpalaglag. Isipin mo, nagpalaglag ka dahil mag-rapture na. Meron pa dyan, napabalita sa Taytay. Bininta yung kanyang ari-arian at ibinigay doon kay Prophet Bangikha. Kinabukasan, iyak siya. Wala na siyang bahay, wala na siyang ari-arian.
Kung yung babae na yon nagpalaglag, iiyak yon, pagsisihan niya habang buhay na yung anak niya, siyang may kasalanan. Buwan niyo mga kapatid, their labors are in vain kasi nga mali yung kanilang pinapaniwalaan. Pero tayo mga kapatid, kahit anong gawin po natin, our labor is not in vain in the Lord because we have a true God. Tumayo po tayo po manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa mga paalaala po ninyo. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit ang mata. If God has something for you today, and God speak in your hearts. Kapatid, in the work of the Lord, you need to be steadfast. You need to be unmovable and always abounding in the work of the Lord. Are you abounding? Are you steadfast? Are you unmovable? Kung may mga doktrinang mali, may mga pagsubok, andyan ka ba? Kapatid, patuloy ka lang. Just keep on doing what the Lord is telling you to do. Maging tapat ka dyan. Tapat ka sa pangangaral, sa soul winning, pagbibigay, pagsisimba. Dahil yung ginagawa po natin dito, kapatid, ito po yung tinatawag na divine worship service. So maging tatag po tayo. Magpatuloy po tayo. Habang lahat ay nakayupo at nakapikit na mata, God has something for you and it's speaking to your heart right now. You are free to come, kneel down and talk to the Lord in prayer. Kasapin mo, Panginoon, Panginoon, ako po yung nagkukulang. Ako po hindi po nag-a-abound. Madali po ako matinag. Madali po ako matisod. Tulungan niyo po ako, Diyos, na ako'y patuloy na maglingkod sa inyo hanggang sa ikalawang pagbabalik. That there is always joy in my heart. Na ako'y patuloy na maglingkod sa inyo. If God has something for you and God is speaking to your heart right now, you are free to come. Kasapin mo, Diyos, ngayon din. Sige po. Heavenly Father, we thank you so much. Pagpalain niyo po mga anak po ninyo. Mananghina, palakasin. May karamdaman, pagalingin. Makita niyo po ang bawat isa sa amin na tapat, patuloy na naglingkod sa inyo hanggang sa ikalawang pagbabalik. Mga kapatid po namin, nanghina, palakasin, may karamdaman, pagalingin, walang nabuhay, bigyan na ng buhay, lagi nagbabiyahe. Ingatan niyo po sila sa kanilang pagbabiyahe lagi. Mga nagsipagtrabaho, bless them, O Father. Yung may mga negosyo, pagpalain niyo po sila. Hari nawa, makita ang bawat isa sa amin tapat at patuloy na naglilingkod sa inyo hanggang sa ikalawang pagbabalik. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Kristo, sa amin Diyos sa baligtas. Amen. God bless us all.